Ito ang sinasabing unang isla sa mundo na hindi sumusunod sa anumang batas ng ibang bansa. Pero mali kung tatawagin mo lang itong isla. Isa talaga itong buong kaharian na mag-isang nakatayo sa gitna ng napakalawak na karagatan. Sa unang tingin, hindi mo agad maiisip na isa itong kaharian. Pero sa loob nito, may hari at may mga sundalo pa rin na naninirahan hanggang ngayon. Taon-taon, halos 3 milyong tao ang bumibisita rito. Pero ang pinaka nakakagulat, wala kang magagamit na pera o dolyar dito. Hanggang ngayon, gintong barya pa rin ang ginagamit nila. Bagamat matatagpuan ito sa kanlurang baybay ng France, hindi maaaring makialam ang gobyerno ng France sa kahariang ito. Kaya kung may turistang gustong bumisita, sarili niyang responsibilidad ang lahat. At higit sa lahat, makakapasok ka lang kung may pahintulot nila at makakaalis ka rin lamang kung papayagan ka nila. Isa pa sa pinakakakaibang bagay dito ay ang daan papunta rito. Sa loob ng isang araw, may 40 hanggang 45 minutes lamang na makikita ang daan papasok sa kaharian. Sa natitirang oras, parang nawawala ito. Bakit? Dahil sa loob ng 24 hours, may 45 minutes lang na bumababa ang tubig at natutuyo ang paligid. Doon mo lang malinaw na makikita ang daan. Pero pagkalipas ng 45 minutes, lulubog muli sa tubig ang buong paligid at ang kaharian na lang ang makikita. Kapag taglamig, mas kahanga-hanga pa itong tignan. Puro yelo ang paligid at sa gitna ay nakatayo ang kaharian. Ang palayaw ng islang ito ay Mont Saint-Michel o Mont Saint-Michel. Sa pangalan pa lang, parang misteryoso na. Sa simula, isa lamang itong simbahan. Noong panahon ng digmaang Ingles at Pranses, maraming simbahan ng winasak. Pero ito ay nakaligtas, marahil dahil halos imposibleng marating noon. Kalaunan, ginamit ito bilang isang napakalaking bilangguan. Sa loob ng halos 70 taon, libu-libong bilanggo ang ikinulong dito. Pagkaraan ng panahon, muli itong ginawang kaharian. May mga nagsasabi na ilan sa mga nakaligtas na bilanggo ang nagtatag muli ng kahariang ito. Hanggang ngayon, hindi raw nais ng kanilang hari at mga sundalo na lumabas o makihalubilo sa labas na mundo. Marahil kaya hindi rin nila nais makilala ang labas na mundo. Maraming beses nang sinubukan ng gobyerno ng France na alamin kung saan nanggagaling ang napakaraming gintong barya sa kahariang ito. Ayon sa ilang eksperto, maaaring may naitago ritong napakaraming ginto noong panahon ng digmaan. Dahil isa itong UNESCO World Heritage Site, hindi basta-basta maaaring manghimasok ang France. Bawal ang pagkuha ng video sa loob, pero may ilang turistang palihim na nakakakuha ng footage at doon lang natin nasisilip ang loob ng kaharian. Hanggang ngayon, may ilang daang residente pa rin ang naninirahan dito. May sarili silang mga bahay at may mga pasilidad pa para sa mga turista. Bagamat maliit itong tignan mula sa labas, parang kasing laki ito ng isang malaking distrito sa Bangladesh. Pero dahil kaunti ang tao, may kakaibang tahimik at medyo nakakakilabot na pakiramdam sa loob. Pwede ka ring mag-overnight dito, pero aabot sa mahigit 15,000 piso ang isang gabi. Mas nakakagulat pa, daan-daan taon na itong nakatayo sa kabila ng alon ng dagat, baha at iba't ibang kalamidad. Sinubukan ng France na bigyan ng citizenship ang hari at mga sundalo at ikayatin silang lumabas. Pero tumanggi sila. Sa loob, makikita mong maunlad ang lugar. Hindi mo iisiping na daddy itong parang impyerno para sa mga bilanggo. At ang pinakakakaiba sa lahat, hindi sila sumusunod sa batas ng labas na mundo. Ang hari ang nagdidesisyon kung sino ang papasok, sino ang lalabas, sino ang mananatili at ano ang mga patakaran. Hanggang ngayon, may ilang bagay pa rin sa loob ng kahariang ito na hindi alam ng mundo. Sa 2025, nakakagulat isipin na may ganito pa ring kaharian na nananatiling misteryoso. Well mga kaibigan, yan ang video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-like and share. Kung sinong unang magkokomento, isha-shoutout natin sa next video. And this is your Kaibigan TV. Salamat sa panonood!